Ang bayan na ito ay kilala sa kanyang vintage tram na dumaraan sa gitna ng bayan. Ito ay ang Sóller sa Mallorca at kilala rin sa kanyang Port de Sóller, isang magandang port na may malinaw na tubig at magandang tanawin ng dagat. Ang klima dito ay maginhawa, perfect para sa mga gustong-gusto ng outdoor activities tulad ng hiking at biking. Kaya kung kayo ay naghahanap ng lugar na magbibigay sa inyo ng isang tunay na Mediterranean experience tuwing winter sa Europe, halina at samahan nyo kaming bisitahin ang Sóller Mallorca. Nandito kami sa Plaza de España. Kami ay pupunta sa Sóller. Yung Sóller ay isa yung maliit na town o maliit na city, 1 hour away dito, galing dito sa city center ng Palma. Pupunta kami doon dahil isa yung napakagandang sabi sa mga review. So medyo mataas ang aming expectation, pero tignan natin pagdating doon. Wala kaming gagawin ngayong araw, kaya yun naman ang ating bibisitahin at ipapasyal namin kayo doon. Syempre, yun ang unang priority, yung makikita ko sa inyo yung town na yun at kung ano ang meron doon. Babas kami papunta doon. Ang ticket ay pwedeng doon na sa bus magbayad. Every half an hour ang bus. At ang pabalik ay hindi pa namin malalaman natin pagdating doon. First step, punta muna and then tingnan natin kung paano pabalik. Kami na, magkakape muna kami kasi hindi pa kami nagkakape. Medyo excited na ako kasi pag tinignan mo talaga yung mga review niya nung town na yon, isa yun sa mga town na recommended bisitahin dito. Magulo ang sistema ng bus kasi walang bilihin ng ticket at ang bayad ay doon na mismo sa loob ng bus. Kanya-kanya ng singit. At yung upuan sa loob medyo parang kulang, walang yung iba standing. Ganun parang city bus lang. So sana makakuha kami ng upuan kasi 1 hour din yung biyahe. Hanggang dulo na tayo. O sa town lang. Dulo na agad. Hold in? Yeah. 2. Sige na. So ayan. Yan. At least may naupuan kami. Ang sistema, kailangan mauna ka sa pila. Wow! Look at the mountains and the clouds. So finally, after 1 hour ay dumating din kami. Napagdesisyon na namin na instead na dun sa city center kami bumaba o magsimula ay dito na kami sa dulo magsisimula, which is Port de Sóller. And then dito muna kami mag-iikot kasi maliit lang naman tong part na ito. Iikot muna kami ng saglit dito. Hindi namin alam kung anong mga makikita dito. Malalaman natin. Dito muna kami mag-iikot-ikot. Port, alam na ninyo ang ibig sabihin nun. Nandito yung gilid ng dagat. Maayos naman yung biyahe kahit hindi masyadong relaxing sa iba. At least kami nakaupo, so medyo relaxing. Maganda yung biyahe, maganda yung mga dinaanan. Ang ganda din ng mga bundok. Yung mga bundok na yung mga ulap ay nasa ibaba. Medyo may overcast ngayon. Hindi nga masyadong maganda yung panahon. Sana lang hindi umulan. At kagabi nga, nakatulog din kami ng late dahil nga parang may bagyo, parang may dumating na hurricane. Grabe, hindi kami napuyat kami kasi hindi kami nakatulog ng maaga. Hinintay muna naming matapos yung bagyo na lumipas kasi natatakot kami doon sa aming hotel room kasi gumaganon yung bintana, yung sa terrace kasi napakalakas ng hangin at merong warning ng strong wind. Tapos sabi ng authority na maghintay ng update, baka may mas harsh na weather o baka mas worst pa yung dumating na hangin. So hinihintay kami hanggang makalipas yung na yun. Inabot siguro ng mga 3 oras na napakalakas talaga ng hangin. About 100 kilometer an hour wind. Tapos imagine, nasa 14th floor pa kami, nasa top floor kami naka-stay. Maliit lang naman itong port na ito. Then pagkatapos ditong mag-ikot-ikot, siguro tingnan natin kung makakapag-tram kami papunta naman dun sa kanilang city center na tinatawag. Gagawin natin ay maglalakad-lakad kami dyan sa promenade.
Basahin mamaya yan. Pag nandito ka sa Spain, hindi pwedeng hindi ka kakakain ng paella. Yun talaga yung ano nila eh, specialty nila eh. Lalo na yung paella negra. Tapos ano, seafood, mixed seafood. Uulitin ko kung saan tong Port de Sóller, no? Sa mga hindi nakakalam. Itong Port de Sóller ay matatagpuan ito sa Hilagang Kanluran. Tagalog, Hilagang Kanluran ng Mallorca. At 1 hour away from Palma City Center. Supposedly itong Port de Sóller ay common ito sa mga beachgoer. Isa ito sa kilala at magandang destination dito sa Mallorca. Yun lang, medyo hindi kami masyadong pinalad ngayon kasi malamig, makulimlim. Sana lang wag umulan. Yun lang yung wish namin. At syempre, itong kahabaan ng promenade na ito, marami ditong mga kapihan, mga restaurants, bar, at kung ano-ano pa. At mga pusang pwede mong hawak-hawakan, pwede mong ipet. Hindi ko lang alam kung anong oras magbubukas yung mga restaurant kasi mga 1 o'clock. O yun, mga 1 o'clock daw. Matagal-tagal pa yung hihintayin namin kasi dito, dahil nasa port tayo, hindi natin pwedeng palagpasin yung kanilang mga seafoods dito. Yun yung hahanapin namin ngayon at sana maging successful kami ron. Otherwise, medyo madidisappoint ako ng konti pero okay lang. Narating namin tong Sóller. Yun yung main plan namin ngayong araw at naipakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang ibang part ng Mallorca, hindi lang dun sa Palma. So, welcome to Sóller, my friends. Enjoy the view. Hindi. So maliit lang itong kabuuan nitong port na ito. Hindi ko alam kung ilang kilometro yan. Pwede kasing pwedeng mag-hike, paikot ng ganon, doon. Hanggang doon sa may lighthouse doon. So kung matibay-tibay ka sa lakaran, pwede mong ikutin to kung gusto mo. At maraming makikitang magagandang kabahayan dyan, tsaka mga old houses sa paligid. Gaya nitong mga ito. Yan o, kagandang mga bahay niyan, di ba? Yan, maraming ganyan, paikot nitong port. Hindi na namin lalakarin itong buong port nito. Kasi wala kaming ganong energy ngayon. Talagang pinilit lang naming makarating dito para maipakita sa inyo. Pero maraming hiking trail dito kung gusto nyo mag-hike. Kung kayo ay malakas ang energy. At susubukan namin datingin yung lighthouse. Hindi namin alam, hinahanap namin yung daan. May hagdan dyan. Ayan, susubukan namin pumasok sa mga hagdan-hagdan para susubukan namin datingin yung lighthouse. Medyo may kalamigan lang talaga ngayong itong punta namin kasi nagmakapal na nga kami ng suot eh, oh, tinan mo. Supposedly hindi naman, mabuti na lang nag-decide kami na magdala ng makakapal na jacket dahil hindi namin alam kung saan kami pupunta pagkatapos dito sa island na ito. So baka magpunta kami sa mga malalamig na lugar, somewhere Europe, Italy, o maybe pagkatapos namin dito papasbay pa kami sa ibang lugar. Mabuti na lang may mga dala-dala kaming makakapal na jacket. Otherwise, bili ng bagong jacket. Hola, Spanish na ako. Hindi, hola na rin. Ayan, naglalakad-lakad na lang kami rito dahil sarado pa ang mga establishment. Kahit mga hanggang doon sa kalahati lang. So, dadatingin namin yung kabilang side na yun kasi gusto namin makita itong side na ito. Laging yung view ang the best pag pupunta kasi sa isang lugar.
Ayun yung lighthouse, sa kabilang side pa siya ng cove. Hindi namin siya mararating. So dito na kami i-stop kasi gusto lang namin makita itong part ng island na to. Yan. Yan diyan. Yung may cove na ganon. Saka yung port doon. Ito lang yung view na gusto namin makita. At saka ito dito, yan oh, ganda. So dito na kami magpapahinga muna saglit. Dito sa may bangin. Grabe. Ito naman. Mukha namang hindi siya guguho kasi bato siya. Dito na muna kami magpapahinga at and then babalik na kami ron. Ang pabalik doon sa medyo around 40 minutes namin galakad eh. At yung lighthouse na yon ay around ano pa, siguro mga 30 more. Kasi paikot-ikot siyang ganun. Ayan oh. Paikot-ikot siya pag ganun. Dito na kami mag-relax. Pakikinggan muna namin itong tunog ng mga alon habang nagmumuni-muni. And then babalik doon, hanap ng makakain, and then mag-move na kami sa baka city center naman tayo. Sarap! Sarap! Naghahanap kami ng makakainan kasi hindi namin pwedeng palagpasin ang paella dito sa port area na ito. Ang kaso, sarado ang mga tindahan, mga kainan sarado. Oh. So, mahirap maghanap. Titingnan namin kung makakakita kami. Otherwise, doon na lang kami kakain sa may city center. At sasakay na kami ng tram papunta doon sa city center. At yun ang isang magandang experience dito, yung classic tram nila. Paikot nitong bayan. Galing dito sa port, papunta doon sa city center. Medyo may kamahalan yung bayad, na parang 9 euro. So kung pupunta kayo dito, kailangan prepare din kayo sa gastos kasi hindi mura ang mga bilihin. May mga mura kang mabibilhin pagkain, pero kung gusto mong i-experience yung tunay na experience ng mga pagkain nila, kailangan mong gumastos ng konti. Ang mga pagkain dito ay nagre-range ng between 10 hanggang 30 euro kung gusto nyo ng mga ayos na restaurant. At kung gusto niyo naman ng mga mura, sa mga supermarket kayo magpunta kasi doon yung mga murang pagkain, mga tinapay, may mga hot food rin. Maraming way para magtipid. Ito ay lugar para mag-relax lang at makakita ng mga bagong view. Bawat lugar may kanya-kanyang unique na characteristic. So kahit hindi siya masyadong maganda sa iyo, sa una pag nakita mo ang isang lugar, basta una mong beses mo pa lang siya nakita, meron siya talagang kagandahan. Ang ibang lugar sa'yo na una mo pa lang na nakita ay laging refreshing sa mata. Nakaka-refresh siya ng pakiramdam. Sasakay muna kami ng tram, classic tram, hanggang city center. Yes, natin. Around 20-25 minutes ride dito sa classic train na ito. At maganda yung experience. Maganda yan, okay rin. Subukan nyo pag napunta kayo dito. Kaya sa maglakad kayo ng malayo, imagine 25 minutes yung length ng travel. Kung lalakarin nyo yun, siguro times 3. Around 1.5 hour. So nandito na kami. Ang una namin gagawin ay maghahanap muna kami ng kakainin. Kasi
Empanada, empanada. Hindi pa rin kami tapos sa empanada namin. Okay rin. Sarap din. Yan no, tingnan nyo. Ganda ng mga maliliit na street dito. At ang mga bahay na yan, na nakikita nyo ay gawa yan sa limestone. And back to the center. Yun. At ayaw namin magpaabot ng gabi dito kasi baka mamaya mawalan pa kami ng sasakyan pa uwi. Kung umabot ka sa part ng video na ito, please don't forget to follow kung sa Facebook ka nanonood at subscribe naman sa YouTube at don't forget to turn on the notification bell. Please, dahil yung bawat isang subscribe o follow ninyo ay malaki ang tulong sa akin channel. Hindi dahil para kumita, kundi para makapag-encourage ng maraming tao dahil hindi ko naman pinagkakakitaan ito. Sana nagustuhan ninyo lahat ng mga pinakita ko sa inyo na mga view at maliliit na street at mga tao. At till next time, ingat kayo palagi, ingat kayong lahat sa travel. So hanggang dito na lang, see you sa next city or country. At yun, remember, life is short, so make every journey worth remembering. Till next time. Ikaw po. Hindi ata na. Ngayon pa lang nagre-record eh.